kaya pag ang taong nagkakaedad na Brother Ramil, daming iniindano. Tatayo ng matagal, nahihilo. Uupo ng matagal, sumasakit ang likod. Kaya, ito, parang appropriate yata yung pag-aralan natin ngayon. 3 John tayo. Basahin natin lahat para pag-uwi nyo, at least may pagmalaki nyo, nakabasa kayo ng isang buong Bible, isang buong aklat, ano? Okay, 3 John. Pwede ba tayo? Tumayo po tayo. We will read the Word of God responsibly. Napakaiksing libro. Ewan ko lang kung nababasa nyo na ito ilang bisis. But we are going to read the Word of God responsibly, okay? The elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth. For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to the strangers. Because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentiles. I wrote unto the church, but Diotrephes, who loved to have preeminence among them, receiveth us not. Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God, but he that doeth evil hath not seen God. I have many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. Bless us tonight. Encourage us, their Father, na huwag kaming alis sa dakong ito na hindi po namin taglay ang mapagpalang spiritual. Lahat na ito aking dadalangin pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ng Kristo, so sa amin Diyos kapaligtas. Amen. Okay, please be seated. Minsan nabanggit ko sa inyo na nag-try ako magbasa within 20 buong maghapon. Sabi ko sa inyo, nabasa ko para mga more than 20 ka mga aklat ng Bible. Ano? Kasi nga naman dito, yung 1 John, saglit mo lang basahin, 2 John, 3 John, Jude, ang mga iksi lang nito eh. Di ba? Ito nga lang, 2 John, 3 John, at saka Jude, 3 aklat na kagad yan. At least may pagmayabang mo na sa buhay mo, nabasa mo na 3 aklat ng Biblia. Abayo, ayos yun, ano? So, sa maikling panahon. Dito po mga batid, dito pong 3 John ay napakarami pong pwede nating mensahe. At meron pong mga main characters po dito, si Gaius, Diotrephes, at Demetrius. But we are going to talk about Gaius. Ang tawag po natin sa kanya ay Gaius or Gaius the Encourager. So I do hope and pray na ang bawat isa sa atin ay encourager. Pag nakita lang yung mukha mo, ikaw ay nakaka-encourage na. Hindi yung makita pa lang yung anino mo, discourage na yung tao. Nakita lang, marinig lang yung pangalan mo, na discourage yung tao. I do hope and pray na kagaya tayo ni Gaius, pag narinig yung pangalan, you will be encouraged. Pag nakita yung mukha, lalo kang na-encourage. Pag alam mo, yung may mga tao na gusto mong ka-fellowship, pero may mga taong ayaw mong ka-fellowship. Just like me. May mga pastor na ayaw kong katabi pag nasa simbahan ako. Makwento eh. Nakikinig ka ng mensahe, nagkukwento.
Isa yun sa mga ayaw ko eh. Na makinig ka, kaya ka nandoon, lalo na sa mga conference, kasi makinig ka. Hindi yung iba kasi lahat, chismis-chismis, di ba? Kaya, tatandaan ko na yung pastor na ayoko niya katabi. Hindi nakikinig eh. Parang ano to eh, all-knowing, di ba? Alam na natin yan. Kaso lang kailangan natin ma-refresh. Di ba? Everyday, kailangan natin. Bakit ba? Yung kanin ba? Alam mo naman kanin niya, ba't mo kinakain yan 3 times a day? Yung manok, kinakain mo rin. Kung ano-ano na nga lang naluto eh. Pinirito mo, pinaksyo na manok, o tinulang manok, ano pa, inihaw na manok, o nilagang manok. Ang dami mong ginawa dyan eh. Pero kinakaya mo pa rin. Ganon din ang salita ng Diyos. Hindi ibig sabihin, kasi kung ang salita ng Diyos, tinatanggap natin niya pagkain ng kaluluwa natin, kaya iwas tayo doon sa mga kapatiran na makwento sa loob ng simbahan. Kasi nakikinig tayo eh. Okay? Yun po yan. Ang kaibahan lang natin mga Pilipino, pag tayo po'y kumakain, maiingay tayo. O di ba? Yan ang problema natin, maiingay. Pero yung mga Hapon, pag kumakain sila, they show respect. Tayo kasi eat and run, parang nakuha natin yan sa Western culture. Pero pag makita mo yung mga Hapon, pag sila po'y bibilihan ba ng burger, doon lang muna sila, standby muna sila, kakain sila. Pero tayo habang naglalakad, kain, nagbisiklita, kain, nagmumotor, kain, maraming nag-discuss siya eh. Nagkukwentuhan, kain. Kaya minsan nasabihan, ako nakarinig ako minsan dyan eh. Sabi ng Hapon, Filipinos eat like Carabao. Ibig sabihin, nguya-nguya kahit saan. Okay? So, hindi magandang indikasyon. So, makita po natin dito, itong si Gaius na isang encourager. So, I do hope and pray na bawat sa atin ay encourager. Verse 1 po tayo mabudad. Ang sabi po dyan, the elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth. So, makita natin na unang katangian ni Gaius, Gaius was well-beloved. Isipin mo yan. At inulit yan sa verse 5, beloved. Oh, kita mo yan? Mahal ito ng mga kapwa niya, kapatid sa Panginoon. Ang ganda, di ba? Maganda yung kanyang reputasyon. Well-beloved. Kaya harinawa, pag nakita kayo ng mga kapatiran, ang tingin sa inyo, you are well-beloved. Okay? Ang ganda noon eh. Pero pag makita, andyan naman yung chismosa. O, andyan naman yung taon to, di ba? Babantayan mo siya eh. May marka yan eh. Pero pagka ito, makita mo, well, beloved, okay yan. Outstanding to, matino to, mabait ito, tapat ito. Ang gandang reputasyon. Okay? So, yun yung makita natin na sinulat po ni John the Beloved sa kanyang disipulo, kapatid sa Panginoon na si Gaius. Well, beloved. Pangalawang katangian po ni Gaius. Gaius was spiritually healthy. Ang ganda. Verse number 2. Beloved, inulit-ulit, di ba? I wish above all things that thou mayest prosper. Yun naman yung gusto ng mga kapwa natin manggagawa, mga pastor, mga tawag doon, mga kapatid natin, na tayo po mag-prosper. We are prosperous in our Christian life. We are growing in our Christian life. Pag kayo po ay nagpapamilya, you are prosperous in your family. Pero hindi lang po diyan nagtatapos. Sa pagtatrabaho ninyo, you will be prosperous in your workplace. Pag kayo ay nagnegosyo, you will be prosperous also. Pero hindi yan ang binigyan ng diin ni Apostle John. Ang sabi niya, and be in health. Mahalaga po yung health, mga badet. Paano ka makapagsimba pag ikay may sakit? Tinga. Alam nyo, nung may pastor sa Antipolo namatay, meron agad mga membro. Ano lang, first night pa lang. May lumapit na kayo sa akin. Pastor, gusto ko po magpastor. Sabi ko, okay ka lang. Sabi ko sa kanya, okay ka lang. Sabi ko, Brad, ang papastor ho,
Calling ho yan. Hindi po yung pupunta ka rito because you will be somebody. You have elevation. Walang ganun doon. Walang ganun. Ibang tinitingnan ka ng mga tao, wala din ganun. Sabi ko, calling yan. Gintuan ko siya, sabi ko sa kanya, kami nung nasa Bible School, 42. In-interview, nag-enroll yun. In-interview pa lang ng sekretary namin, bawas na kagad. Sekretary na school. Paano nagbiro yung sekretary? Kayo ba'y marunong mag-fasting dito? Ang unang requirement ng Bible student, mag-fasting ng 40 days and 40 nights. Pambihira. Pag literal na pasukan, wala na. Bawas na kagad yun. Nagbiro pa lang yun. Nung makita niya yung mga estudyante, ako nakita ko, na yung Bible, pag nag-away sa loob ng classroom, nagbabatuhan ng Bible, napunit-punit yung mga Bible. Ako, kumuntikan ako ng backslide eh. Sabi ko, itong Bible, iniingatan na ito, salita ng Diyos, dito binabato lang eh. Ganon katindi yung mga kaklase ko. Sawa ng Diyos, hindi na pastor. Binabato kasi yung Bible eh. So ito mga kapatid, being health. So mahalaga yung health natin. Health. Physical health. But we are talking here about spiritual health kay Diyos. Okay? Kasi pwede naman nating healthy tayo, but spiritually, we are sick. We are healthy physically, pero yung ating spiritual malnourished. Kaya yun po yun. Una muna, be in health. So mahalaga mga batid, yung ating katawan, ingatan po natin yan. Not everything that is good to your taste, makinig kayo ha, is good to your body. Yung sweets, mahalaga yan. Sabi nga ng iba, 1 teaspoon of honey, pwede mag-survive yung katawan mo for 24 hours. Just 1 teaspoon of honey. Hindi ko pa nasubukan, pero naghahani naman ako almost every day. Kaninang umaga, naghahani ako. Oregano with calamansi and honey. Pero pag nangihina ako, binili, iwan ko, yung honey na manuka na ganun nakaliit, 250 ml. 2,000 pala yung ganyan. Kaliit-liit. Sabi ko, saan pagkaling yung honey na ito? Ba't napakaliit? Ganun lang kabuti, tas 2,000? Sabi ni Mrs. 2,000 yan. Sinik ko nga naman sa Lazada, Shopee, 2,000 to 2,500. Kamahal-mahal pala nito. Kaya pag naglagay ako, sinik ulit. Paano ma-retain yung freshness ng honey? Bawal gumamit ng spoon na stainless. Bawal. Mali pala yun. Kinakailangan pala, kaya pala yung honey, gagamitan mo ng kahoy. Yung pala yun. Sabi ko, wala naman tayong kahoy dito na Kaya pala yung iba, pagka ginaganon, tapos ginaganyan, sabay ganon, yung pala yun. So, bawal pala yung kutsara mo, ilagay mo doon. At least may natutunan tayo. Okay? Hindi ko alam kung anong meron. Chemical reaction, whatever. So, ano pa dito mga kapatid? Ingatan natin. So, not everything that is good to your taste is good to your body. Subukan mo yung matamis ka lagi. Aba, aabutin mo diabetes. Di ba? Diabetes. Exercise. Kanina, kumuha ko ng weight, Sabi ko, magaan lang to, 5 kilos. Sabi ko, sisiw to, 5 kilos. Ang problema, sinubukan ko na iganon, hindi ko pala Brother Joaquin, ganun lang, 5 kilos, hindi ko pala Sabi ko, hindi ko pala kaya eh. Yung pag ganonin mo yung 5 kilos, iganon mo. Hindi pala kaya ng ko. Sabi ko, hindi pala kaya. Subukan natin yung 1 kilo. Ayun. Hanggang 1 kilo lang pala eh. Yung 5 kilo pala, hindi ko na kayang iganon, Kasi ganon mo, ganyan, hindi kaya. Sabi ko ba, ibig sabihin, mahina na yung muscles ko.
Ano sabi diyan? Even as thy soul prospereth. Ito mahalaga mga kapatid, spiritually healthy. Ito po yung makita natin kay Diyos. Makita mo naman ang tao pag spiritually healthy. Maayos ang kanyang buhay Kristiyano. Wala kang masasabi. Pagka healthy yan, nagpe-prayer meeting yan. Pagka healthy yan, nagsusulwining yan. Pagka healthy yan, involved yan sa ministry. Hindi naman ibig sabihin lahat. Oh. Nakuha niyo ba din? Hindi naman pwedeng lahat ng ministry papasukin natin kasi hindi naman kaya ng katawan natin. Pag mga bata-bata, pwede. Kagaya ngayon, may pastor school doon. Hindi ko kaya eh. Natatakot ako mag-drive ng anong kalayo eh. Sabi ko, bakit kaya noon? Gusto ko magbiyahe ng malayo ngayon eh. Pinikwinta ko, tay pa lang, 30 minutes, buntang Bikutan, 1 oras, pagkatapos na. Pinikwinta ko na eh. Di ba pinikwinta ko na? Tapos, sasakit yung tuhod mo, di ba? So, ibang usapan na yon. So, maganda yung mga bata-bata pa, hindi ka nagkukwinta, basta tira lang. Makarating sa paruroonan mo. Puyatan, okay. Pero pag may edad ka na, hindi na obra. Kaya mahalaga mga kapatid, health physically as well as spiritual. Ilan yung mga pastor ngayon na may mga sakit? Dami. Hindi nyo ba alam? Pag wala pang magsuko ng buhay sa mga Bible school natin, 10 years from now, kita nyo ang Amerika, ang daming simbahan sa Amerika, walang pastor. Mayroong kagandang-gandang simbahan, magsasara kasi walang pastor. Sipin mo, a very nice building. May property, magsasara. Bakit? Puro membro, walang tatayo. Sipin nyo mabulit. Sa Korea, ganun din problema. So, ibig sabihin, in the next 10 to 20 years, ganun po ang mangyari sa Pilipinas. Scarcity of preachers. Pag wala tayong matrain. Hindi naman kasi garantiya na yung anak ng pastor, magpapastor yan. May buhay din yan eh, may desisyon yan eh. Nakuha niyo ba din? Oo. Brother Rap, alam niya yun. Ilan yung mga pastor dyan, nakilala namin. Yung mga anak, hindi sumunod sa yapak ng tatay. Yung iba, napilit na lang. Nahinog sa pilit. Yan yun. So, ito po yung nangyari dyan, verse 2, nakalagay dyan. Even as thy soul prospereth. The moment we prosper spiritually, napakaganda yung aura po natin, napakaganda po yung damdamin natin, at nandoon yung pag-ibig natin sa lahat ng ministry. Na kung ano man yung meron tayo, masaya nating ginagawa. Nakuha niyo ba din? Ang kaibahan lang ng first century Christian at saka sa atin ngayon, sila noon, they are cast away. Sila noon, pag nangaral, hinuhuli. Kahit lang sa Vietnam, ikumpara mo dito, malayang-malaya tayo. Kaya sabi ko, kung yung China, kung democratic lang yan, payag ako na sakupin ng Pilipinas ng China. Kaso lang, dahil hindi naman, kawawa kasi ang mga simbahan pagdating ng araw eh. Nakuha niyo mga kapatid? So, hindi pwede. Kung itong Pilipinas ay tatawagin pang the only Christian nation sa Asia o dito sa Southeast Asia, abay, lumaban tayo ng parehas. Pero kung ano man, kung yun ay democratic country, okay lang sa akin, walang problema. Yung karapatan ng mga mamamayan, yung religious freedom, hindi religious freedom, freedom of speech, hayaan lang yan, okay lang sa atin. Kaso lang hindi ho. Okay? John, Apostle John wished that Gaius would be physically healthy as he was spiritually healthy. Kasi po mga kapatid, yung spiritual health natin, yun po yung byproduct ng alin? Yung bang araw-araw,
Pag healthy ka, ibig sabihin noon, araw-araw, you are nourished by the Word of God. Subukan nyo, huwag kayong kumain. Hindi kayo makapag-isip ng ng tama. Tama po ba? Kapag gutom kayo, minsan nag-aaway ang mag-asawa dahil sa gutom. Gutom na, stress pa, pagod pa. Nakuha nyo? Ako, marami akong kaibigan ng mga pastor, ganun Pagdating sa bahay, nagkagulo sila, away. Kasi yung dalawa, puro involved sa ministry. Kaya nakikita nyo, gusto ko, doon. Kasi ang nakita ko nung araw, yung misis, nasa choir, pianist pa, Sunday school teacher, yung Mr. din involved sa simbahan, pag-uwi sa bahay, wala pang sinaing na dumi-dumi ng bahay. So, masaya simbahan, pagdating sa bahay, nagtatalo. Hirap naman noon. Hindi healthy yun. Hindi pwedeng sumuportan na lang yung mga may bahay natin, di ba? Para yung isa, pag hyper na, at least yung isa, relax pa. Kasi pag stress yung isa, stress din yung isa, mahirap yun. Okay? So, nourishing ourselves daily with God's Word. Exercising ourselves unto godliness. 1 Timothy chapter 4, verse 6 to 7. Keeping ourselves clean. Malinis so tayo. Sa bahay natin, naglilinis tayo ng mga kagamitan sa bahay natin. Alam nga namin nilinis yung makaldero natin. We clean that. Plates natin, nilinis natin. Katawan natin, nililinis natin. Every day, we wash our clothes as well as we take a bath. So spiritually, kinakailangan keeping ourselves clean also. Okay? Another one, ano pa makita natin kay Gaius? So, Gaius was well-beloved. Gaius was spiritually healthy. Pangatlo, Gaius was a good testimony. Verse number 3 and verse number 4. Sabi po dyan, I rejoice, sabi ni Apostle John, greatly, when the brethren came, so may bumisita doon kina Gaius, and testified of the truth that is in thee. Nagpatotoo, ay, yan si Gaius na yan, napakagandang Kristiyano yan, faithful yan, naglilingkod sa Panginoon, inaasikaso kami. O, di ba? So, ang gandang reputasyon. Kaya mahalaga yung reputasyon natin, mga kapatid, that is called testimony. Lagi nating narinig, yung mga tao, they are not reading Bible. They are reading us. Binabasa tayo. Ibig sabihin, tayo ay mga living epistles. Okay? Ano ba? Even as the walkest in the truth. So, ibig sabihin itong si Gaius na ito, ang testimony niya, walking in the truth. So, lumakad siya ng maayos. Ibig sabihin yung Biblia, makikita sa buhay po niya. Ibig sabihin, tayo po mga kapatid, makikita po yung Biblia. Hindi naman perfecto, no? Sa buhay natin. Yun po yung maganda. Hindi yung, ganito. Di ba? May mga binisita ko mga tao. Pag tinanong ko, kilala nyo ba si ganito? Yung nagpapa-ending. Yung chismosa. Pambihira, no? Baptist pala yan. O, di ba? Ang hirap naman ng ganon. Kaya dapat makita yung magandang reputasyon. Okay? Verse 4. Sabi ni John, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Kagaligayahan din yan ng mga preacher, kaligayahan yan ng mga pastor, kahit kaligayahan yan ng bawat isa na yung mga kapatid lumalakad sa katotohanan. How much more if you're a father or a mother and your children are walking in truth? Di ba masaya ka? Ganda Hindi yung pag pinatawag ka sa eskwelahan, nanginginig ka. Ano naman ginawa ng anak ko? Di ba nanginginig ka? Kasalanan nito. Pero pag tinawag ka na eskwelahan, congratulations, Mr. Pagsugiron, your son is outstanding student. Wow, tuwa ka noon. Pero pag pinatawag ka na walang abiso, manginginig ka Ano naman ginawa ng anak ko na yan? So, ganun din sa buhay po natin. Dito naman, wala naman tayong guidance counselor
to check us, wala namang check and balance sa spiritual life natin, tayo na po. Okay, that we walk in truth. Ano pa? So, another one. Makita natin sa buhay ni Gaius. Last, Gaius, hindi pa last. Makita natin, Gaius was a soul winner and disciple maker. Verse number 4. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. So siya po, makita po natin to na nagde-disciple po, nag-ahikayat ng kaluluwa si Gaius. Bakit kamo na meron nakalagay dyan, yung verse 4, di ba? I have no greater joy. Ano bang kaligayahan ng Kristiyano? Di ba masaya tayo? Pag tayo kumanta, masaya tayo. Tama po ba? Pag tayo nanambahan, masaya tayo. Pag tayo nagbibigay ng mga kaloob natin, masaya tayo. Pero ang greater joy talaga natin, pag meron tayong naakay na kaluluwa, that is greater joy, mga kapatid. Na yun ba yung disciple mo, abay, lumalago yan, pinapantayan ka, at mas magaling pa sa'yo. Greater joy yan. Para bang ikaw, isang tatay, makita mo yung anak mo, abay mas matalino sa'yo. Di ba? Mas magaling sa'yo. Kung ikaw ay cum laude lang nung araw, ito ngayon ay magna cum laude. Oh. Di ba? Kaligayahan mo yan. Dumating nga yung bunso ko eh. Dad, second place ako eh. Wah, okay na yan anak. Naka-second place. Hindi. Sa pinakahuli. Hindi ra. Anak ko na to eh. Magkaling na diskarte eh. Para hindi ako ma-high blood eh. Kaya wala kang magawa. Sabi ko, kung kayo nagtino, dapat hindi kayo nag-summer. O di ba? Sipin mo, hanggang nga naghahatid pa rin ako. Samantalang yung iba wala eh. Ako sa summer pa. Sabi ko, parang, ano na yan parang napaka-faithful nyo sa eskwelahan Ayaw ninyo na mahiwalay. Di ba? Pagka-graduation nyo, sunod na araw, summer kayo. Pagkatapos nyo ng summer, pasukan na naman. Ayaw nyo talagang humiwalay sa eskwelahan. Napaka-faithful nyo naman. Okay? So, dito tayo ngayon sa mga brother. So, yung si Gaius po, maybe one of John's disciple, o kaya convert ni John po ito. Kaya ginagawa naman itong si Gaius, nagde-disciple at nagkayat ng mga kaluluwa. Last, Gaius was a faithful man. Yun, faithful po siya. Mababasa natin sa verse number 5, Beloved, thou doest faithfully. Oh, napakatapat nitong si Gaius. Whatsoever that thou doest to the brethren and to the strangers. So ito po, makita po natin itong si Gaius, help both the brethren and the strangers. Tumutulong yan. Huwag tayong mamili pag kahit tumulong. Minsan pag tumulong tayo, ang tinutulungan natin yung mas kilala, mas nakaangat sa buhay natin. Hindi masama yon. Pero maganda na rin tumulong doon sa walang-wala. Diba? Okay. So ang tanong natin dito, ano ba yung motivation natin? What motivates us para tayo maging involved sa church ministries? Itong si Gaius, no problem. Sa mga ministry, sa mga kapatid, faithful. Sa mga unbelievers, faithful. So, tanong natin dito, ano ba yung motivation natin? Kasi kung itong si Gaius na ito, motivated siya na maging tapat sa Panginoon. So, ano ang motivation po ng bawat isa sa atin to do more for God's work? Okay? So, ang gagawin natin para maging faithful tayo, meron tayong motivation, we should have a desire to honor God. Yun po laging ilagay natin. Desire to honor God every day in our lives. Another one, desire to help the lost. Yun po yung ating gagawin. Help the lost.
Kasi yung verse number 6, ito yung desire to honor God, which have borne witness of thy charity. Ibig sabihin, love before the church. Yung pag-ibig po ni Gio sa church. Kaya tayo dito mga kapatid, dapat mahalin po natin, not the building, but the individual person. Because we comprise the church. We are the church. Itong pagpunta natin dito, ito po yung tinatawag na corporate prayer. Ngayon, may mga trabaho tayo, may mga appointment tayo that we cannot come here. But at least, di ba? Kahit saan ka, ang ganda nga ng pagkakristyano natin ngayon eh. Wala na tayong live, na broadcast, Siguro, gagawa tayo ulit ng live. Para at least yung mga kapatiran natin na somewhere along the way, kasi hindi naman ito probinsya, yung nasa mga, PGC ka nagtatrabaho, paano ka, di ba? O, yung ikaw ay Kaya lagi kong inaano sa kanila, wala po yung Brookside, doon kayo sa Mother Church tumingin. Kasi naka-live yon. So lahat yun. Pastor, wala ba tayong Wala ho, nasa group chat lang. Kaya pag nagla-live, Wednesday prayer meeting, at saka Sunday, doon kayo sa Mother Church. Ganun lang. Di ba? Kaya ito, charity before the church, kaya pag-ibig. Verse 7, because that for his name's sake, they went forth, taking nothing taking nothing of the Gentiles. Desire to help the lost. Yan po yan. Pinakamaganda. Desire. Ibang wala ka na-expect because you want to help. Pagdating sa verse 8, we therefore ought to receive such that we might be fellow helpers of the truth. Ito po yung meron kay Diyos. Desire to obey God. We ought to receive such. Okay? Tanggapin natin. At ang pinaka magandang ibigay natin sa tao is the Word of God. That's the greater joy. Okay? So makita po natin yung buhay po ni Diyos. I do hope and pray na itong buhay ni Diyos in one way or another give us encouragement. Tumayo po tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much. Diyos was one of a church member na kung saan binansagan siyang the encourager. So, maraming na-encourage sa buhay po ng taong ito. So, I do hope and pray na tayo rin po as member of Christ's body, the church, tayo po ay magiging encourager. We encourage the brethren. We encourage the new Christian. We encourage our family. We encourage our friends. We encourage those people who are undesirable, the ungodly. Sa buhay po natin, we could be able to influence them. Heavenly Father, as we part ways, ingatan niyo po kami, Lis Kapamakan Iskasya, makita niyo po ang baday sa amin na tapat, patuloy ng galingkod sa inyo hanggang sa ikalawang pagbabalik. If God has something for you and you want to be just like Deus, the encourager, pwede tayong lumapit, manikluhod, at kausapin natin ang Diyos. So, kaya may mga prayer requests kayo na nais isang gunit. Let's do come and pray to the Lord. Thank you, Father, for your goodness to us. I pray, dear Father, na kayo patuloy na kumilos sa puso't isipan ng mga sa amin. Sa aming pagsamantalang paghiwalay, ingatan niyo po kami, lais ko pa man na disgrasya, makita niyo po ang bawat isa na tapat, patuloy naglilingkod sa inyo hanggang sa ikalawang pagbabalik. Lahat na ito aking dadalangin pinapasalamatan
sa matamis sa pala na Kristo Jesus, sa aming Diyos sa baligtas. Amen. God bless us all. Okay. So tayo